Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan, ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Shaphan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Jeremias, ang lungsod ng Jerusalem ay sinasalakay ng mga taga-Babilonia. Desperado na ang mga tao na ipagtanggol ang lungsod sa mga kaaway. Sa loob ng lungsod, nanawagan si Jeremias na sumuko na sila. Hindi sila makakatakas sa parusa ng Diyos. Kung hindi sila magbagong buhay at sumunod sa Diyos, mawawasak ang lungsod, pati na ang templo. Dahil sa mga salitang ito ng propeta, marami sa lungsod ay nadi-discourage na. Kaya nagpasya ang mga saserdote at mga propeta na patayin na si Jeremias. Pero sinabi ng propeta, ang buhay ko ay nasa kamay ninyo. Pero intindihin ninyo na ang mga salitang binibitawan ko ay hindi akin, kundi galing sa Diyos. Kung papatayin ninyo ako, mapapasakamay ninyo ang dugo ng isang inosenteng tao. Nahati ang tao. Gusto siyang ipapatay ng mga propeta at ng mga saserdote. At pinagtatanggol naman siya ng mga tao, mga common tao at ng mga leaders ng bayan. Kaya hindi siya pinatay. Ito ay madalas mangyari. Kapag ayaw natin ng message, pinapatay natin ang messenger. Sa halip na usisain at suriin kung tama ang message, pinapatahimik natin ang messenger. Kaya sa ating panahon, pinapatay o kinakasuhan ang mga whistleblowers, ang mga radio broadcasters, o ang mga journalists na matapang na nagsasalita. Mas makatulong sana kung pakinggan natin ang message nila at baguhin ang ating kalakaran. Ganyan ang nangyari kay Jeremias. Gusto siyang iligpit kasi mabigat ang kanyang salita. Kung nakinig lamang sila sa kanya, sana hindi nasira ang Jerusalem at ang templo. Sinabi ni Jeremias kay Haring Sedekias na mag-surrender na lang siya at hindi masisira ang templo. Pero hindi siya naniwala, kaya nangyari ang pinakamalungkot. Bumagsak ang templo, nasira ang lungsod, at pinatapon sila sa Babylonia. Panginoon, tulungan mo kaming hindi matakot sa katotohanan. Harapin ito at huwag pagtakpan. Hindi mawawala ang consequences ng kasamaan
kung hindi tanggalin ang kasamaan. Bigyan po ninyo kami ng kababaang loob na tanggapin ang aming pagkukulang at pagkakamali kaysa magalit sa nagpapaalaala sa amin ng katotohanan.